What's up everyone? Isang loan app na naman na magpapautang daw sa atin hanggang 93,000 pesos sa loob lamang ng 5 minutes. And kapag uutang tayo ng 93,000 pesos, ang babayaran lang sa loob ng 91 days ay 95,538 pesos. At kapag 150 days nga daw or mahigit 6 months yung loan terms, ang repayment lang ay 97,185 at kapag babayaran sa loob ng 210 days or halos nasa 6 to 7 months, bali ang babayaran lang ay 98,859 pesos at pwede nga daw matanggap yung loan proceeds via GCash, True Money, or PayMaya. Ang nakita ko yung odds ng loan app na ito, abay dinownload ko na naman syempre para masubukan at diba, maipakita sa inyo kung okay ba ito na pwede nating takbuhan kapag kailangan natin ng extra cash nga para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay may good news ako sa inyo kasi sa bawat video na ina-upload ko, ako nga po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo. At ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways. At maaaring magbigay ako ng 1,000, ng 500, 200, or 100 pesos. Disclaimer, try or apply at your own risk. Going back, ang pag-uusapan nga natin ay itong Malig Lending, okay? So, bagong-bago yung loan app na ito mga beshes ko ha, itong Malig Lending, kaya sinubukan ko nga na utangan. At same nga sa ibang mga nautangan ko na loan app ay kailangan maglagay ng valid mobile number at merong matatanggap na one-time password. So, actually, ang pambungad ng loan app na ito ay pwedeng makahiram hanggang 100,000 pesos. At biglang naging 28,000 pesos na naman daw. Ang unang-una ay kailangan natin sagutan itong mga personal information like yung first name, middle name, last name, date of birth, ID type. So, kailangan natin makapag-upload dito ng isang valid government ID at marami naman yung ID na pwedeng pagpilian nga. Ang nilagay ko dito ay UMID pa rin, di ba? So, UMID ID lang kasi yung available nga sa akin. ID number, gender nyo nga, male or female, religion, education, at yung marital status. So, kailangan nating masagot ang lahat na to. So, medyo marami mga beshes yung pinapasagot ng loan app na ito. Pero sige, go lang. Pero paalala lang, hindi ako binayaran ng loan app na ito. Itong Malig loan app para i-endorse nga sa inyo. So, based lang ito sa sarili kong experience. I mean, gumagawa ako kasi ng iba't ibang mga reviews sa iba't ibang mga loan app para maipakita nga sa inyo kung okay ba utangan or hindi. Para magkaroon kayo ng idea anong loan app yung tatakbuhan natin kapag kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na mga pangangailangan at kung ano yung mga loan app na dapat iwasan natin para iwas sa malubog sa utang at iwas stress. And kapag kasi mga beses utang tayo sa iba't ibang mga loan app, halos napaka-short term lang yan, 7 days yung ino-offer na loan terms. Though hindi ko nga sinasabi na itong pautangan na ito kasi pa naman akong experience nga dito sa Malig loan app. Pero based nga sa ibang mga nasubukan ko ay napaka-short term lang or halos yung mga nakita natin iba't ibang mga loan app sa Google Play Store, sa App Store or sa App Gallery ay napaka-short term lang. 7 days ganyan. At kapag hindi ka nakabayad dun sa due date mo or kapag nag-past due yung loan application mo, asahan mo na iba't ibang mga text messages and calls yung ma-receive mo at pati yung mga personal references mo ay nadadamay or idamay nila na sisingilin kapag hindi ka nakabayad ng utang. Dito lang din tayo sa part ng paglalagay ng personal references ay mag-ingat talaga kayo. Kasi nami-message nila yung personal references. Actually, pati yung hindi personal references, nami-message ng iba't ibang mga loan app talaga kapag hindi kayo nakapagbayad ng inyong mga utang or kapag nag-past due yung utang nyo. Okay? So, hindi talaga advisable umutang sa mga ganitong pautangan online. Pero ayun na nga, sinubukan ko lang itong Malig loan app para maipakita sa inyo kung okay ba utangan. So, pagkatapos nating masagutan yung mga personal information, mag-upload ng isang valid government ID at facial verification at yung paglalagay nga ng personal references, kailangan natin makapaglagay syempre na kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede via bank or via e-wallet. So, GCash yung nilagay ko dito. At
Eto na nga mga beses, pagka-submit ko ng ating loan application, nakakaloka mga beses kasi 3,000 lang pala yung pinapahiram ng loan app na ito, di ba? So, akala ko ba malaki? Pero hindi pala kasi 3,000 pesos lang. So, dito sa 3,000 pesos, nilagay pa nila dito sa taas na 91 days or 3 months yung loan terms. At eto na nga, doon sa 3,000 pesos, meron nga daw itong processing fee na 45%. So, akalain mo yun mga beshes, 45% yung processing fee. Malapit ng kalahati, di ba? So, daily interest rate ay 0.05%. So, sa 3,000 pesos na pwedeng mahiram, bali ang receive amount or ang matatanggap lang ay 1,650 pesos. Ito lang yung matatanggap or ipapadala nila na pera kasi nga meron silang ikakaltas, merong mga charges, interest, yung processing fee na 45% nga na processing fee at daily interest 0.05%. So isang loan app na naman mga beses na may mataas na charges at nag-apply ako ng April 21, 2025. So may interest pa nga ito na 10 pesos. Kaya isang loan app na naman mga beses na hindi ko nire-recommend sa inyo. Hindi magandang utangan kasi napakataas yung mga charges niya. Akalain mo yung napakababa nga lang yung pwedeng hiramin kasi 3,000 pesos lang. Napakataas pa yung mga charges niya. Okay, 3,000 pesos. Ang matatanggap lang ay 1,650 kasi malaki yung processing fee na 45%. At daily interest ng 0.05%, di ba? So, isang loan app mga beses na hindi maaasahan talaga utangan. Instead nga na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong ilulubog sa utang, okay? At palagi kong sinasabi na kapag due date mo at wala ka pa ring pambayad or nag-post due yung loan application mo, though hindi ko nga sinasabi na itong malig loan or itong loan app na ito yung ganon, magpahiram na namamahiya or nananakot. Pero based nga sa mga naging experience ko sa ibang mga loan app, nung nag-post due yung loan application ko or nung due date ko na, napakarami talaga yung tumatawag sa akin and nagsasend ng mga messages. Yung iba pa nga nagbibigay ng oras like kailangan mong magbayad ng or bago mag 1 o'clock, kailangan mong magbayad bago mag 3 p.m. Kapag wala kang pambayad, i-message namin yung mga nilagay mo na personal references or pati yung mga contact number na nakalagay sa cellphone mo. Ganun maningil yung mga iba sa akin before. Kaya nga, lahat ng mga loan app na may matataas na charges, halos ganun talaga maningil yung mga collector nila. And yung mga collector din kasi ng iba't ibang mga loan app, talagang doon sila nabubuhay din. I mean, yung kita nila ay nakabase doon sa mga nasingil nila. Kung marami yung nasingil nila or onti lang. Kapag nakarami sila ng singil, di malaki yung pera nila, di ba? Kaya ganyan sila kapursigido na mapabayad tayo ng utang. Kaya kahit hindi maganda yung way nila sa pininingil, talagang ginagawa nila. Kaya nga, pinag-iingat ko kayo sa pag-apply ng iba't ibang mga loan app and as much as possible, huwag na tayong uutang na lang sa mga loan app. Mas maganda pa nga. Ako yung tatanungin nyo, mas kinoconsider ko pa umutang sa 5-6 kasi sa 5-6, diba, pwedeng mag-pass kung wala kang pambayad. I mean, kung merong maningil sa'yo, then wala kang pambayad, pwede mong sabihin, pwede bang next day na lang, and nakakaintindi sila. Pero sa mga ganitong loan app kasi, kung ano-ano talaga yung stress na may bibigay sa atin, I mean, yung way nila ng paniningil, grabe yung stress natin. And, syempre nga, mas malulubog tayo sa utang dahil mas mataas or napakataas yung charges talaga nila. Sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung utangan nyo pa or hindi. Ano sa tingin nyo? Okay ba utangan nito or hindi? Sana i-comment nyo po yan. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!